Okay, for the next problem, okay, ang tanong dito is determine the centroid along the x-axis, centroid along the y-axis, determine the moment of inertia with respect to centroidal. Ito guys, yung sinabi ko sa inyo kanina, with respect to centroidal x-axis, and determine the moment of inertia with respect to the centroidal x-axis. Okay, nagkakaintindihan ba? So, I think, kapag ganyan, tandaan nyo ng formula na to. Okay, that basically for that, so for ix bar is simply equal, for ix bar, yes, for ix bar, okay, is equal to ix bar ng individual shape, okay, plus the area ng individual shape multiplied by the y bar minus the, okay, y bar minus dy I. Okay, paano ba yun? Etong ix natin dito is centroidal, so ix bar siya. Individual centroidal moment of inertia ng shape natin, which is ix bar, the area ng individual shape, yung y bar natin is the distance ng centroid from the reference axis. Distance ng centroid ng whole shape, ito naman is distance ng individual shape. Okay. Pero kasi square. Ito kasi ano na yan, part na yan, yung y bar minus is basically distance lang yan. Okay, distance lang yan. So, with ano naman, yung iy bar naman natin is the individual moment of inertia plus the area, and then the x bar minus the xi. Okay? Ito again, square. Okay, this is distance lang din. Okay, distance lang siya ng centroid ng individual shape mo doon sa centroid ng kabuuan ng shape mo. O ganun lang yun guys. Okay? Doon mo lang siya transfer sa about the centroids. Okay? Now guys, okay, ulitin natin. For segment, we have segment, area. Para sa mga ibang hawak pala ni Sir Calvin, okay? And ni Ma'am Paler. This is, ito yung approach namin sa section ko, hawak ko. And this is actually an option for you guys. Para lang, madami kayong option. Kumbaga, paano ba kayo makakapag-solve ng centroids and moment of inertia. This is convenient siguro. Mas convenient siguro yung isa kapag ka diretso sa formula. Yung diretso sa formula ng Varignon if for centroid. Pero ito kasi, I think I find the convenience sa pagde-table when finding the moment of inertia. So, sana makatulong sa inyo yun. Okay, unahin natin yung sa segment. Hatiin daw natin into different individual shapes. So, ibig sabihin, ito, I think, para mahati yan, tingin ko ang pwede yan dito, isa. Tama, nakaisa ka na. And then, bali, meron kang apat. O sino nakapaglagay ng apat dito? Pangalanan natin. Okay? 1 natin yung maliit na triangle na yan. Okay? 2 natin yung buong square. Okay? 2 natin yung buong square. Ito. Okay? At 3 natin yung circle na hollow. 4 natin itong malaki. O, tandaan nyo yan. Sige, drawing ko na lang ulit ito. Ulit, una is yung maliit na triangle. Pangalawa is yung circle. Pangalawa is yung square. Pangatlo yung circle na hollow. Gawin ko red para aesthetic, para lang malaman nyo that that's a hollow portion. At para naman sa dulo is etong inverted right triangle na to. Okay? The inverted right triangle. So, for segment, this is 1. This is 2. This is 3. And this is 4. Okay? Now, guys, kunin natin yung area. For area ng triangle dito, i-observe nyo, the area ng triangle, ang base niya is 6, ang height niya is 3. Okay? Ang base niya is 6, ang height niya is 3. For triangle 1. Okay? So, ibig sabihin, we have 1/2, ang base is 6, ang height is 3. It is equal to 1/2 ng 6 multiplied by 3
is equal to 9. Okay? Next is the square. Yung square natin guys is ang height na 6 and base na 6. So therefore, we have 6, 36. And para naman sa circle, okay, para naman sa circle guys, basically, this is hollow. Okay, ulitin natin. Positive, solid. Negative, hollow. Okay? Ngayon, yung ano natin na to, yung circle natin na to, this will be pi r square. Okay, di ba yun yung area na formula na ang ano natin, ng circle? So, we have pi, ang radius ng circle natin is 2 square is equal to 4 pi. Ngayon guys, anong pinagkaiba dito? Since this is hollow, this is negative. Okay? Ngayon, paano naman yun dun sa may inverted right triangle natin? Sa inverted right triangle natin, ang base niya is 6, ang height niya is 3, 6, and 9. So, 9 yung height niya. So, 1/2. Okay, we have 1/2. Ang base is 6. Ang height is 9. We have 1/2. Ang base is 6. Ang height is 9. We have 27. Okay? And again, kunin na natin yung total. Okay? Pagka kinuha mo yung total niyan, please consider the pag nakuha mo yung total niyan, kailangan nyo i-consider na ima-minus nyo yung hollow na portion. Okay? Kasi ang kailangan lang natin is yung area ng solid. So, 9 plus 36 minus 4 pi plus 27. Ang total area natin is 59.434 na lang siguro. 59.434. Okay? Ngayon, for x bar naman, ang x bar natin guys is, ano sabi ko kanina? Positive if left, positive if right, negative if left. Okay? Unahin natin tong isa. Okay? Burahin ko na tong ano. Basta tandaan nyo that this is your number 1, number 2, number 3, and number 4. Okay? Ito yung number 1 natin, di ba? Okay. So, para dyan sa number 1 natin, paano mo ba malolocate yan? Mula dito sa y-axis natin, kailangan mong ilocate yung mga individual centroid niyan. Okay? Locate na natin. Siguro nandito yung sa inverted right triangle. For both square and circle, nasa gitna lang yan. Diba? Nakagitna lang naman. Okay? Symmetrical naman yung shape natin ng circle and about their axis. Okay? So, ibig sabihin, ang x bar natin dito, okay? So, this will be your x1. Okay? So, locate ko na, this will be your x4. Di ba number 4 natin to? Etong isa na to, this will be for circle. This is your x3. Same sila bale ng auto for circle. Okay, ito is x2 natin. This is square. Okay? Ibig sabihin lang nun, ilolocate na natin yung x bar, yung x values nila from the y-axis. Kung ganon, iunahin natin x1. x1 is 1/3 ng base ito. Papunta doon, maikli, di 1/3 ng base. Ilan ng base? 6 ata. 6. 1/3 ng 6 is equal to 2. And di ba pagka nasa left ka, negative. So, therefore, negative 2. I hope that's clear. Ganun lang. And para naman guys, sa square and sa square and circle natin, parehas na nasa gitna. Mula dito, kung i-observe nyo, mula doon, papunta doon sa left na yon, di ba, ang na-cover natin is eto, which is 3 inches, parehas. For circle and square, parehas siyang 3. Ang pinagkaiba lang, this should be negative kasi nasa left ka ng axis mo. Next is, for this one, di ba, maikli lang din. Ayan lang di kailangan mong kunin na distance. So, this will be 1/3 ng 6. Okay? This will be 1/3 of 6. Nasa kanan ka ng y-axis mo. Tama, ito y-axis mo. Pupunta ka ng kanan, hindi ka pupunta ng kaliwa. Therefore, positive. So, this will be positive. 1/3 ng 6 is equal to positive 2. Okay? And then, i-multiply natin yan. 9 times 2 is equal to 18. Okay? Negative 18, sorry.
Okay? Next is 36 times negative 3 is negative 108. Okay? Next, okay? Next is para naman sa negative 4 pi times negative 3 is equal to 12 pi. Guys, nagka-positive yan. Sir, ba't gano'n? Kahit binabarig dun nyo yan, kahit formula gamit nyo, magpa-positive yan. Okay, maniwala kayo sa akin. Okay? So, ibig sabihin, yun yung pa rin consider natin. Next is 27 times, positive 27 times 2 is simply 54. Okay? And then, kunin natin siguro yung ano. Okay? So, ngayon, negative 18. Kunin natin yung sum. Plus negative 108. Plus 12 pi plus 54. So, makukuha natin dito, this will be negative 34.301. This will be negative 34.301. Okay, sige, kunin na natin x bar. Ang x bar natin is simply equal to summation ng A x bar over the total area is simply equal to negative 34.301 over 59.434. Okay? Divide natin to sa 59.434. Negative 0.577, negative 0.577 inches or 0.577 inches left of y. So, ibig sabihin, ang sagot dito is 0.577 left of y-axis. Ang sagot is letter A. Okay? Tama. Now, guys, for y-bar naman, simple ang kailangan natin gawin is for y-bar naman. Ngayon, ang y-bar natin dito, this will be, ito yung para sa, ayun yung para sa y1 natin. Okay, ito yung para sa y4. Ito yung para sa y2 and y3. Okay? Para sa y1 natin, it is simply 6. Okay, itong portion na to. Paplasan mo ng portion na to. Tama? Ibig sabihin, 6 plus 1/3 ng 3. Okay, so 6 plus 1/3 ng 3 is equal to 6 plus 1/3 ng 3 is equal to 7. And again, guys, positive above, negative below. Okay? Next one is we have for rectangle and triangle ulit. Mapapansin nyo, the y2 and the y3, ito lang na may kailangan natin for both of them. So, ibig sabihin, the y for, for square and, is positive 3 and also positive 3. Ito na lang magkakatalo tayo because the y4 is basically mahaba. Mula dito sa reference mo, mahaba. Therefore, this will be 2/3 ng yung height. Ang total height mo is 9, 2/3 ng 9. Okay? So, it will be 2/3 of 9. This is equal to 6. Okay? Now, i-multiply lang ulit natin. So, 9 times 7 is equal to 63. Tama ba? 9 times 7 is equal to 63. 36 times 3 is equal to positive 108. And negative 4 pi times 3 is negative 12 pi. And for the last one, we have 2 times 100 at 2 times 6. The 27 times 6 pala. 27 times 6 is equal to 162. And kunin natin ngayon yung sum. Yung sum for that is 63 plus 108 minus 12 pi plus 162. Sagot is 295.301. 295.301. Okay? And then guys, i-divide na natin yan. For y bar, simply it is equal to summation ng AY bar over the total area is equal to 295.301. Oh, may adds na naman.
over 59.434. This is simply equal to, divided by 59.434, this is equal to 4.969, okay? This will be equal to positive 4.969 inches or 4.969 inches above the x. Meron ba? 4.969 inches above the x. Above the x-axis. So, ito yung sagot natin yan. Okay, so nakadalawa na tayo. Now, ito na. For the centroidal moment of inertia, okay, tandaan nyo mabuti to, no? Tandaan nyo mabuti. Ang x-bar natin, okay, ang x-bar natin is equal to negative 0.577. Ang y-bar natin is equal to 4.969. Okay? For moment of inertia about the centroidal, okay, axis, okay, basically, ang kailangan natin gawin, okay, buburahin ko muna to. Buburahin ko na to, guys, ha. Okay, buburahin ko na siya. Isa-isahin nga natin yan. Wait lang. Okay. Isa-isahin natin yan. Ngayon, guys, kung titingnan nyo, i-locate natin yung centroid. Diba yung sabi ko sa inyo, i-locate natin yung centroid. Dito sa i-detailed ko, no? But the next problem siguro, para mas masundan nyo rin siya na kayo mismo yung nasasagot is medyo magaan tayo. So, this is, example, ayun yung centroid niya. Ngayon, di ba, iti-treat natin yung centroid, yung moment of inertia natin as line. So, this will be your Ix bar 1. Tama? Ngayon, yung Ix bar 1 na yan, dadamputin mo yan. Okay. And then, itong Ix bar 1 mo na to, yung Ix bar 1 mo na yan, itatransfer mo siya. Teka lang pala, mayroon pa tayong kulang. Saan natin ngayon ilo-locate itong centroidal coordinates natin? Which is negative 0.577 and 4.969. Pag nilocate natin yan, negative 577 left of y-axis, I think around nandito yan. Okay, ito yung centroidal, natin, centroidal axis natin na to. Tingnan mo. Okay, centroidal axis siguro to. Around nandito siguro yan. Okay? Ayan. Ngayon, paano naman yung 4.969? Ang 4.969 naman, nasa taas. So, ibig sabihin, if this is 3 siguro, andito siguro yan. Something, 4.5, 4.969 siguro nandito yan. Okay? Ayan. Ibig sabihin, ito ngayon guys, yung pinaka-centroid ng buong, natin. Ang na to is negative 0.577 and 4.969. Okay? Ngayon, ang kailangan natin gawin, hindi ba, is ita-transfer down natin, okay, ita-transfer down natin yung centroidal moment of inertia ng portion na to. Okay, ita-transfer natin siya papunta dun sa centroidal axis kasi centroidal moment of inertia hinahanap sa atin. Ibig sabihin, eto, papunta dito, and pagka naman yung triangle, rectangle and circle natin, mula naman dito, paangat dun sa may yung moment of inertia. And para naman dito, teka lang, nawala yung location ng isa. Wait lang. Para naman dito, di ba located siya dito? Okay? Ngayon, kung siya naman yung natin, okay, wait lang. Kung siya naman ililipat natin, ibig sabihin na kailangan natin distance simula dyan, papunta dito sa centroid natin. O, unahin natin muna tong Ix1 natin. For Ix1, okay, ang formula natin dyan, sa di ba triangle yan, BH cube over 36, okay? Dahil Ix may kinukuha natin. So kung ganyan pala gagawin natin for Ix tayo dito, Ix bar. Okay, for Ix natin, ulitin natin formula. For Ix bar, it is equal to Ix bar ng individual plus area individual multiplied by y bar minus the yi. At yung yi mo dyan, yung yi mo dito is simply y1, y2,
Okay, 3, y4. Yan lang yun. Oburahin ko yan para hindi overcrowded. Okay? Now guys, ayan na. Ang ibig sabihin, for segment number 1 tayo, okay, for ix bar ng 1, okay, for ix bar ng 1 is simply equal to bh cube. Ang base natin dito, wala. Ang base ng triangle natin dito is 6, ang height is 3. O therefore, bh cube, ang height is 6. Okay? Ay, ang base is 6, ang height is 3 cube over 36. Plus, ang area na nga ng first segment natin. Ang area ng first segment natin is 9. Ito yung sinasabi ko sa inyo pag naka-cable, ang dali lang niya i-locate. O, diba? At least alam mo, yung segment 1 mo is 9. Okay? 9. And then, this will be 9 multiplied by ilan yung y bar mo? Ang y bar mo is simply equal to 4.969. 0.969. Okay? Minus the yi mo. Ano ba yung y ng, ano ba yung y ng first segment mo? Ang y ng first segment mo is simply 7. Di ba? Ang dali niya i-locate. Di ba? Okay? So, sabihin natin, this is y bar I. Ayan. Ixi. Okay? And then, 9 minus 4.969 minus 7 square. Okay, this is square pa wala. 7 square. Sir, paano nangyari yun? Mag-negative yan. Since naka-square yan, magka-positive pa rin yan. Pero para mas malinaw, i-locate muna natin. Paano ba nangyari na ganun yung ating solving. 'Di ba alam natin guys na yung yi na tinutukoy natin is ito. Ito yung 7 natin, tama? 7. And then yung 4.969 naman natin is ito. 69. Ngayon guys, ibig sabihin lang yan, this will be 7 minus 4.969. 4.969. Ito ngayon yun, yung red. Ito ngayon yun. Mula dito, saka dito ngayon yun. Tama? Siya ngayon yun. Yun yung kailangan lang natin. Di ba? Ang kailangan lang natin is the distance ng individual centroid papunta dun sa centroid ng buong shape natin. Since ang kinukuha natin is the centroidal moment of inertia or the moment of inertia about the centroidal axis. Kung ganun pala, okay na. Tanggalin na natin yan. Tanggalin na natin to. Malinaw na sa atin yan kung ba't ganun nangyayari. And, sir, di ba dapat 7 minus Hindi po ba dapat 7 minus 4.969? So, naka-square naman kasi yan. So, magiging absolute pa rin. Tama? So, ayun na. Makukuha na natin yung triangle dyan, which is equal to, solve, 6, 3 cube over 36. Wait lang. 3 cube over 36 plus 9 multiplied by 4.969 minus 7 square. Makukuha natin dito is 41.625. Yari na tayo sa inches raised to 4 ito. Para sa pangalawa naman, ang pangalawang shape natin is square. Base is 6, height is 6, okay? So, ang formula natin dyan is bh cube over 12, diba? So, ibig sabihin, 6 cube over 12 plus ang area ng square natin, tingin sa table, ang area ng square natin is 36. Tapos, ang y bar niya, para hindi tayo bumalik, is 3. Okay? So, ibig sabihin, we have 36, okay? 4.969, again, this is y bar, minus 3 square. So, this is equal to 4.969, yan natin. Okay? So, 6 multiplied by 6 cube over 12 plus 36 multiplied by 4.969 minus 3 square. Ilan ngayon to? This is equal to 247.571 inches raised to 4. And then for number 3 naman guys. Okay. For number 3, again, i-read ko to. This is equal to ix bar ng 3. Okay, ano na nga ulit yung natin? Centroid. Ano na nga ulit yung Tignan nyo Wait lang. I think burahin ko to. Okay. For una, ang ginawa natin is yung ix na tong number, yung 1, is
Okay. Okay, una, ang ginawa natin, ano ba yan? Una, ginawa natin, itong ix ng ano na to, ay, dadamay na. Wait lang. Wait lang. Para ma-illustrate ko lang din yung ano. Wait lang. Okay, para lang din ma-illustrate ko guys. Wait lang. Ayan, wait lang. Okay? Para lang ma-illustrate ko, this will be your ix. O, kanina, ang ginawa natin, mula dyan, okay, mula dito, tinransfer natin siya papunta dito. Kaya ang kinuha natin na distance, is mula dyan, papunta dito. O, that's for shape number 1. For shape number 2 naman, pagpalagay natin, nahawak natin yung centroid niya at this point naman. This is sa square. Okay? Sa square. Ngayon naman, ang kailangan natin na distance dyan, kasi since ito-transfer natin yung moment of inertia ng square papunta dito sa centroid, okay, therefore, ang kailangan mong distance is mula dito, eto naman yan. Kaya tayo guys, nag 4.969, di ba? Ang distance ito is 4.969. Ima-minus natin ngayon, etong portion na to. Yung y ng x, ay yung y ng square natin. Ang kailangan lang natin dito is ano? Ang kailangan lang natin dito is eto. Okay? So, di ba pagka etong portion na to, minusan mo ng portion na yan, ano matitira? Di eto na lang. Okay? Kaya 4.969 minus 3 yung ginawa natin. I hope that's clear. O, so, tanggalin na natin yan. Okay? Same thing ngayon with the circle. Teka lang. Asan ba yung circle natin? Okay? Ano ba ngayon yung moment of inertia natin ng circle? Di ba ang moment of inertia natin ng circle is pi r raised to 4 over 4. So, ang radius natin is 2 raised to 4 over 4. Tama? Plus, ano yung area ng kanina? Ang area natin kanina is 4 pi. Dito guys, i-treat nyo muna, sa moment of inertia, i-treat nyo muna siya as solid. Okay, i-treat nyo muna guys yung property natin as solid. Okay, so, sir, bakit hindi natin ni-negative 4 pi? Ba't hindi natin siya ni-negative 4 pi di ba hollow siya? Mamaya nyo siya ima-minus doon na mismo sa may moment of inertia. I-treat nyo muna siya as solid sa pag-compute ng moment of inertia. And then, tsaka nyo palang ima-minus kapag kukunin na natin yung sum. So, ibig sabihin, 4 pi to. Ano ngayon yung distance? Di ba same lang sila ng square, therefore 4.969 minus 3 square. Okay, so ibig sabihin, this will be pi 2 raised to 4 over 4 plus 4 pi, okay, 4.969 minus 3 square. So this is equal to 200 and, teka lang. Ay, sorry, this is, ano pala? Okay, this is equal to 61.286. So, this is equal to 61.286. At ima-minus mo yan since hollow nga siya. O, dun mo palang ilalagay yung minus. And for the last one, we have, so 4 naman, etong ano natin, etong triangle natin na yan, inverted triangle, tingnan nyo mabuti ha. Eto yung circle is inilipat din natin, mula dito papunta dun sa taas. So, therefore, ang ginamit din natin is same value dun sa ginamit natin sa square kanina. Kasi, ano siya nasa loob siya, di ba? Ito naman tayo. Nandito tayo ngayon sa location ng ating centroid ng ating individual shape, which is the inverted right triangle. Ito yun, no? Ito, yan. Okay? Now, ang formula natin dyan is, di ba, ang ix, i-read na natin yan kasi solid na yan. So, this will be ix4 is equal to, di ba, ano yan, ang base niya, di ba, bh cube over 36 yan, but ang base niya is 6. Okay, ang base niya is 6. Ang height niya is 9. Cube over 36. Plus, ang area natin ngayon, ang area natin dito is 27. Okay? Ang area natin is basically 27 multiplied by y bar natin, the 4.969 minus minus the 6. Okay? So, minus 6
square. So, ilan ngayon to? So, 6 to, hindi 16, 6, 9 cube over 36 plus 27 multiplied by 4.969 minus 6 square. Makuha natin dito is 150.199. Okay, and then ngayon guys, for the final, para makuha na natin yung ano, so, ang kailangan lang natin gawin is isum lahat. So, 41 point, this is inches raised to 4, this is also inches raised to 4. 41.625 plus 247.571 minus 61.286 plus 150.199. Ang makuha natin is 378.109. So, this will be equal to Ix natin. Ix bar natin is equal to 378.109 inches raised to 4. So, ito na ngayon yung final answer natin. Tingnan natin kung meron ba dun sa taas. I think meron yan. 378. Ay, kinabahan ako 378.109 inches raised to 4. Baka ma-void. Ayun, magkakaroon sila ng score. Sorry. Next is for the IY naman, simply ganoon lang din ang gagawin natin, okay? For the IY bar natin, simply ang kailangan lang natin is summation ng IY bar. Is the IY bar equal to, okay, the individual moment of inertia plus the individual shape. X bar naman tayo dito, minus the xi. Okay, square. Okay, dito guys, i-consider nyo yung sign, ano? I-consider nyo yung sign. Mamaya, ano yan. So, next is for first shape muna tayo. Okay? Ano naman ngayon guys, yung IY bar ng ating first shape. Diba, HB cube naman tayo dito. So, babalik rin lang natin sa left side. Ito, babalik rin natin. So, 3 yung base niya, 3 yung height niya. Ang base niya is 6 cube over 36. Same pa rin naman ang area. Nabago lang ng ano yung kinukunan natin. Therefore, this will be 9 multiplied by, ano? O, tingnan natin. Negative 0.577, okay? Minus, tingnan nyo mabuti ano yung x bar natin? Minus, eto, negative 2. Minus, negative 2 square. Okay? Paano po nangyari yun? So, tingnan natin. Tanggalin ko na siguro to. Burahin ko na to. Nasa IY naman na tayo. Okay? Delete natin to. Paano ba? Burahin lang natin siguro. Palitan ko na lang. Okay. Okay. Ngayon, teka lang. Pasensya na kayo sa manok kasi umaga eh. So, hindi talaga maiwasan yan. Alam mga katayin natin yun, di ba? Para masarap adobo mamaya eh. Okay, ayan. Ngayon, ang ganito gagawin natin. For IY bar naman, okay. Ito yung tukoy ko sa inyo kanina. Okay, i-locate natin to. I-locate natin centroid na to. Around nandyan yan. Okay, tinan nyo Tinan nyo Wait lang. Nagalaw. Okay. Wait lang. Masyado atang. Okay. Ngayon naman, kung titingnan nyo, this will be your IY bar naman. Okay, unahin ulit natin yung shape number 1 natin. Itong maliit na triangle na yan. Tingnan nyo mabuti. Ang kailangan natin gawin dyan is kukunin mo yung axis na yan, which is your IY bar. Ita-transfer mo siya papunta dito. Tama? Ita-transfer mo siya, ulitin ko, ita-transfer mo siya papunta dito. So, ang kailangan mong distance dyan is simply, eto, yung distance mo ng dalawa na yan. Sir, paano po ang nangyari? Yung distance guys, ano natin na yan, yung distance ng centroid natin na to, di ba this is negative Okay. Ano ba yan? Sorry, this is yung
ano natin, this is the yi natin, ng y1 natin, di ba ang distance natin dyan is, ang x bar distance natin dyan is simply, lumayo masyado, is simply negative 2. Ibig sabihin, this is negative, this is, this is negative 2, di ba? Tapos, yung distance naman nito mula dito, yun ngayon yung ating negative 0.577. Okay? Kaya ang tendency niyan, ang kailangan nating makuha dito, kapag kasi ang ginawa natin, di ba, nakalagay doon is negative, nakalagay doon is negative 0.577, okay, minus, ginawa natin minus 2 square, ang mangyayari dyan, negative 0.577 minus 2, ang lilitaw kasi dito is negative 2.577, which is mali na agad. Okay? Kasi, ito lang kailangan natin. Di ibig sabihin, humaba pa. Ibig sabihin, mula dito, nandito yung location ng centroid mo. Andito. Okay? Lumagpas ka dun sa may ano mo. So, tanggalin natin yan. Kailangan natin, guys, isipin nyo mabuti kung hindi nyo maaalala na ano. Isipin nyo na lang na distance yung kailangan natin. Ito, paano kailangan natin gawin dyan? Siguro, ang maganda dito is negative 2. Okay? Yung negative 2, okay, bawasan mo ng negative 0.577. So, ilan yon? Yung negative 2, bawasan mo ng negative 0.577, magiging negative 1.423 na lang yan. Ibig sabihin, ang distance na tong portion na to is 1.423. Okay? So, yun lang yun. Bakit sir baligtad? Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, absolute naman yan. Kung titignan nyo mabuti, ulitin natin. Yung negative 0.577 minus, bawasan mo ng negative 2. Okay, ilan yan? Negative 0.577 minus negative 2 is 1.423 is equal to 1.423. Naka-square yan. Although naka-negative yan, basta tama yung value mo, naka-absolute naman yan dahil wala naman tayong negative na distance. Therefore, makukuha mo pa rin yung tamang sagot. Pero yun, kung makakabisa mo siya na kailangan mo i-consider yung sign, i-consider mo na lang. So, therefore, this is x bar minus the xi. At i-consider natin yung sign nun. Okay, so ibig sabihin, minus negative 2, solve na natin. 3, 6 cube over 36 plus 9, negative 0.577 minus negative 2, quantity square. Ang kuha natin is 36.224. Okay? 36.224 inches raised to 4. Next is for number 2 naman. For number 2 tayo, shape. The IY na number 2 natin is simply equal to, ano ba yun? Babalik rin lang ulit natin. Parehas naman sila since parehas naman yan. Okay, BH cube over 12. Okay, tingnan nyo. Ito yung square, 36 ay 3 yung base, 4 yung height. Yun lang yun, guys. Square pa rin yun. Plus 36. Mag-refer na lang kayo sa kabila para mabilis kayo. And then, x bar natin, negative 0.577 minus, ano ba yan? Minus, for number 2, ito yun, negative 3. Okay? Minus, negative 3 square. So, ilan lahat ngayon yan? So, this will be 6 multiplied by 6 cube over 12 plus 36 multiplied by negative 0.577 minus negative 3 square. So, this will be 6. Wait lang. Ay, sorry. Hindi pala. 6 cube. Okay. 6 cube. 6 multiplied by 6 cube over 12 plus 36 minus 0.577 minus 3. Ayan. Is equal to 319.353. So, this will be equal to 319.353 inches raised to 4. Okay? And then for number 3 ulit, for number 3, okay, for IY ng number 3 naman, di ba same lang yan since nasa gitna naman. So, pi r raised to 4, pi 2 raised to 4 over 4, plus ang area pa rin natin is 4 pi. Ang pinagkaiba lang natin is distance, negative 0.577 minus negative 3 square.
So, this is equal to, okay, this is equal to pi 2 raised to 4 over 4 plus 4 pi negative 0.577 minus negative 3 squared. Okay, so this will be 86.343. 86.343 inches raised to 4. And then for number 4, this will be IY number 4 is equal to, same lang ulit yan, babaligtarin mo lang, di ba? 9, 6 cube over 36 plus 27 multiply by negative 0.577 minus negative 2. Dito ako nagre-refer, no, sa may x bar. Ito. Minus, sorry, hindi pala siya minus. Positive pala yan. So, okay. Minus 2 square. This is equal to 9, 6 cube over 36 plus 27 negative 0.577 minus 2 square 233.305 233.305 inches raised to 4. Okay. Plus na natin yan, 36.224 plus 319.353 minus 86. By the way guys, this is negative, minus yan. 86.343 plus 233.305. Ang makuha nating sagot, it should be 502. Sasabihin nyo na, wala naman sa choices ni Sir yun. Ayun nga. So, ibig sabihin, nagkamali ako doon. Alam nyo na yun, pagka nagkamali. 502.539 inches raised to 4. Okay? So, basically, wala ata sa choices to. Mali nga ako. So, 502. So, wala. Okay? So, ibig sabihin lang nun, wrong ako doon. My bad. So, ang dapat na sagot dito is 502.30. 539. Okay? So, that's for example number 2. Okay?